Yo, ito sa Romerte de Mayo 13 ako sa Barako Bar Food Hub, Cagayan de Oro City. Main event of the evening by para sa Coronation Tournament. One last time, Toro sa magsaba! So, special sa itong mga sponsors, Lumad Valley Clothing, Kalinaw Local Brand PH, DG Gadget Works, Bote Bakal Project, Tear the Clip, Dranobel Beats, AD Beats, kay Sir Jason sa Barako Bar Food Hub, Dras Apparel, Pastor Jack, Zif Construction Supplies, KDC Studios, kay Chris Change, Bizarre Clothing, Nostalgia Digital Films, HC Hubaderas, o kay Easy Wear, kay Birandi. So, Toro sa Horo Cup, available na ba sa market? So, kung gusto nyo message kay Birandi, message lang ninyo. O special shoutout sa Provision People, Sir Jay, special shoutout sa Patrick, special sa Tanan Bay, special sa Tanan Hoods Bay, OVC, Damos 088 Bay, o special shoutout sa, basta special sa inyo Tanan Bay. So, sa na ito bay, para sa itong Coronation Tournament, Battle MC on my left, introduce yourself. Ron Aaron. So, Battle MC on my right, Hingog City represent, introduce yourself. Lex Mantala, shoutout sa tanan mga niyanhi. Enjoy lang nato. Yeah. So, nakadog sa coin toss, si Ron, gipilian na muna si Lex. First round para kay Lex, TSO game! Yo! Una pa lang, real talk na agad. Magnanakaw ka ng linya. Alam kong may nakahanda ka ng ribat. Wannabe Daniel Padilla kasi nahuling nag-cheat. Sa laman ng iba talagang nasasabik ka. Mga linya mong nakaw parang Katnil, di mo na maibabalik pa. Trono game! Yeah! Sa linya pagkakawatan. Paburmag, alingasa, anti-Marcos. Nakahistoris pagpangawat sa mga taong nag-antos. Oo, murag Marcos. Kay mga bars, kinawat o inangkon. Para lang maila, si Ron, kitang tanan iyang ilaron sa mga... Yeah! Sa mga steal niyang rounds. Para ma-steal yung crowd, malabo siyang kulangin. Sa pagnanakaw proud, parang gobyerno na wala nang balak na umamin. Bagag na wong! Saktong sagpaon ti kag wala too nga kamatuuran. Nga bisag mo ingon kag wala, kanangawat ti nakatuuhan. Kasi left and right to magnakaw. Kaya for sure, malabo na mag-joke. Magaling din daw siya mag-freestyle. Parang bongkyaw na sabog. Gipang hinambog, gipildi niya cross, gamit mga kawat nga linya. Unsaon di maluging engineer, kung gapangawat kag kabilya. So nakatimbang na lugar ka. Huwag mo ko paandaran ng yabang kasi tinalo mo yung engineer. Di ka paner sa aking level, sa construction site kita ililibing. Tapos magpapatayo ako ng basketball court sa'yo mismong himlayan. Nang maranasan mo ulit mag-finals kalaban si Kobe Bryant. Kasi patay. Pag nag-reference ka dito ng basketball, all 3 rounds. Pag ako nag-reference, silent sanctuary, sasaktan kita sa rebound. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Pero dili. Kay trip good niya nga sport, manabong og manok. Sobra ka-care sa iyang manok, ginaskuran niyang tamok. Kompletong bakuna. Anti-COVID, anti-pneumonia, anti-rabies, anti-chickenpox. Pucha, grabe ni. Pag magsakit iyang manok, ordira niya bucket meal sa Jollibee. Oo, binagyang value mo yung manok. Kasi feel mo din ikaw yung manok nitong liga. At malamang yabang mo na namang sa 1 minutes ikaw mas inendorso ni Krega. Oo, ako yung wala sa tryout. At sa flip top, inaamin ko yan, totoo. Pero kung sakaling may Lex Mantala sa flip top, nandyan ka kaya sa kinatatayuan mo? Di ba wala? Kasi binuhay ko tong trono. Di lang tong simple patama sa dibdib. Sa panahong di ka na makalingon dito, babalian kita ng lieg. At kung proud ka talaga, Chong, na tong trono i-represent,
Gets mo na ang koronasyon! Nararapat lang sa head. First round. Pag nanakaw nyo ng linya, huwag kang magmahangin. Yung nagbintang sa akin ng ganyan, tinalo ko pa rin, ulul! Yo, ganyan! Kahit sinong katapat ay kukulangin para sa akin, mga bara, babakat, mga tugmaan na malalim. Maibuhos man lahat ay buenas na kung papalarin. Ako'y fungsoy lang pagkat ang humarap ay mamalasin. Trono game? Game. Oo, mamalasin! Kaya... Oo, mamalasin! Kaya kalabasan mo dyan, abo. Sobrang bless mo naman, gago. Ako yung nakatagpo. Yung Mike, maraming ligang kukuha sa akin. Medyo mayabang ba ako? Pinagkaagawan ng magkabila ang kampo na tila baon ng apo. Kaya Lex, wala kang tsansa. Di ka pwede na maghari. Tapos agad tong tour na ngayong ako ang nakasali. Tuturuan ko tong bobo, paniguradong mayayari. Tanggal agad tong ulo, ito'y sinaunang mga pare. Patag ka na berso, kalaban may kahantungan. Sulat ko'y resort na nga saan pagkat mayroong kahulugan. Pero real talk, di ka marunong magpatakbo dito sa eksena natin. Siguradong pasama. Sumasandal ka lang kay Cross at saka Mike Kim, tarantadong talangka. Kasi panireklamo sa problema. Itong masyadong pabaya. Isipin nyo na lang, di niya nga maayos yung pamilya niya ang itong liga pa kaya. Sumali ka ng tournament para lang magpapansin, ikaw ay pabigat sa pila. Bago ka magpabida, dapat unahin mo na gago paano aangat tong liga. Kaya ano? Gawin mo na lahat. Hangad mo ata makilala sa sarili mong syudad. Sige, hayaang maaning. Pero paano mo yan magagawa kung sa simpleng pag-organize ng liga at pag-alaga ng pamilya di mo nga kayang gawin, ulul? Bonjing na walang isip. Boring kahit ipilit. Re-real talking kita patungkol to sa iyong panganay. Kung naging responsable kang ama, di mo na sana nabigyan yung anak mo ng panibagong nanay. Kasi matagal ka ng depress, kaya piniling magpakahudas. Iniwang ka ng iyong ex-wife, ala-alang di kukupas. Tinanggalan siya ng pag-asang lahat ay wala ng lunas. Pero mayroon na ngayon na para sa kanyang karir ako'y magbibigay ng bukas. Iyang kaso, huwag ka maghangad na mananalo ka sa akin, ikay walang awang titirikan. Ang mabadibag kita, parang pag-iwan sa'yo ng namayapa mong inay kasi di mo magagawang pigilan, ano? Ang bobo pang pumili, pero pagdating sa battle, feeling bad boy maladon pao. Alam mo kung gaano ka ka-loser? Binuntis mo yung babaeng dating bitch ni Bongkiao, real talk. Ano? Idamay mo rin yung girlfriend ko. Sige, gawin mo po yan. Idamay mo rin yung girlfriend ko. Sige, gawin mo po yan. May sarili yung negosyo at tanga wala yung utang. Habang misis mo naman ay hindi siya makakakain kung wala kang dalang ulam, ano? Kung wala kang dalang ulam kasi... Ganyan yung mangyayari, desperado na kasi. Pero binuntis niya yung agad at kahit di pa niya kilala. Yan yung lalaki pambihira. Kung sa puke ka na buo, sa puke ka rin nasira. Kasi di ba sangayon ka? Sa mga bara ni Ace sa akin, na kung mahal ko yung partner ko, ay dapat kong pakasalan at gagawan ko ng pamilya tulad daw nung sa inyo. Pero pasensya na, hindi naman ako pahamak. Hinayaan ko muna siya, ma-enjoy yung buhay niya at matupad kanyang pangarap. Habang ikaw ay tarantado, masakit yung katotohanan sa pulka, walang mintis. Kung mahal mo misis mo, ginabayan mo muna dapat siya na matupad kanyang pangarap bago mo siya binuntis. Dapat kami ni Cross gayahin mo. Mga partner namin stable na. Habang sa'yo palamunin, akala ko disabled siya. Kaya sa lahat ng tao rito, pakitulungan na lang siya. Baka magkakalat-kalat pa. Mag-agis kayo ng puting tuwalya kasi itong salt puppy, mamaya mag-alat-alat na. Walang wordplay. Rekta na agad. Real talk tsaka punto. Ang paglaban mo sa akin, kabiguan mo uli. Masakit ba sa damdamin? Alam ko dyan sa loob mong di mo na gustong umuwi. Gusto lang na ako ipahibalo kung unsa ko kabastos. Kanain mong asawa, kaya naniabot kay Bongkiao, gikan pala kay Mados.
ang anak. O, giduwaan pa. Unta, una ninyong anak na Hazel Chloe, makuhaan siya. O, unta, makuhaan siya. Gidamay pa nimo akong pares. Ha? Ha, bitch ni Bungkyaw. Gidamay pa nimo akong pares. Ha? Ha? Grabe! Grabe yun, makaminos ning gaguha. Kabalo ba ka si Hazel Chloe nga? Kamu sa akong pares, kachat-chat mo sa una? Ha? Hoy! Screenshot! Yo, 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 yo! Gusto mo ng beef? Cubes ka kay Little Ace. Quick chow ka sa Death Note, sabaw ka lang sa plate. Number 2 sa tournament. At number 2 ka sa Death. 2 ka ng 2, di ka man lang natuto mag-isip. Humarang kay Lex. Pagkahilaw mo dito, makakain lang boy. Walang lutong magaganap. Tatanggalan kita ng apoy. Kasi speaking of luto, Coronation 1 Finals. Sinabon to ni Lethal. Ha? Pero siya daw dapat champion, mga bay. Puros bula, gagawa sa baba, kay di matulon ang prize. Pwedeng lamada sa ulo. Kiniklaim mong champion kasi kada battle mo ay sus! Imbis na maging better, sa pagiging bitter, ka mas na-amuse. Di mo tanggap yung pagkatalo, obvious sa iyong looks. Madalas pa tong naka-skinny jeans kasi di tanggap yung looks. Kaya pag natalo ka dito, huwag mo nang i-insist yung luto, Repa. Ako na yung wannabe balakid eh. Ba't ikaw yung malakas magwelga? Pag nagbunga ng pagkatalo, di mo tanggap na bigo ka. Parang nakabuntis na binatilyo, wala kang bayag sa resulta. Kaya resulta, para kunwari nakaskor kung sino-sino tinitira. Bagsak sa crowd reaction, kaya kung sino-sino binibring up. Sak Maestro, Flo G, Six Thread, aba lahat dinamay na. Kala ko ba, City of God Friendship, ba't nangaaway ka? Kasi seryoso ha. Astig-astigan ka masyado. Model ka naman ng hotdog. Ha? Sinusuhulan pa daw nito mga teacher. Binisto, nag-big no. Wow. Rich kid na nakiki-geng-geng sa subdivision. Panay dikit naman sa free man para sa free recognition. Oo, si Freeman naging busy masyado, kakafocus sa grupo nyo. Kung di busy si Freeman, mas sikat pa siya sa'yo. Di ba, Boss Granuel? Ito na tamang panahon para prangkahin kayo na si Freeman kailanman di magiging free kung kinakadelan nyo. Hinay sa line up. Hinay kina si Ron sa line up. Real talk, si Freeman talaga sa line up, mas karapat dapat alam mo sa sarili mo yan. Sa potensyal ni Freeman, naiinggit ka. At alam niyo anong mas masakit pa? Lahat ng sinabi kong to galing sa mismong bibig niya. Friendship over! Yo! Dalawa kayo ulo ng liga. Pero respeto ko sa'yo, estimated lang namin. Kasi kahit pumabor sa'yo yung Michael, eliminated ka pa rin, binuhat niya daw trono sa oro na kanyang dalawang balikat. Seryoso? Iyang tanga-tanga mo dyan? Binuhat mo trono sa oro, mahiya ka nga kay Sean? Seryoso ka ba, tol? Ginagaslight mo na lang sarili mo para di mo madama yung alaalang mapait. Inaangkin mo mga bagay na hindi mo nagawa ay para lamang matakasan yung pangarap mo noon na di mo naman nakamit. Binastos ka ni Anggi dati. Yung shota dati ni Chris. Sabi niya, frustrated ka daw na rapper kasi di mo nakamit na makapasok dun sa FT. Ang sakit mong malamang, damdamin na biyak.
pangarap di tiyak. Nung nakasampa ako sa FT, siya yung unang umiyak. Supporter ka ba, gago? Ha? Huling laban niya, methodical. Humiling daw ng between, kaya binagsakan niya daw ng comment. Kung umasta ay feeling gangsta tong mongoloid mambuli. Ngayong bumalik na yung superstar, umupo ka na dun, rookie. Isa ka sa nagluto sa akin nung huling finals ko kay Ace. At alam ko yung rason mo. Gusto mo ako matalo para may chance sa kagago makalaban mo ako. Pero bitch, please, di mo pa to kaya. Kay Lucas gaya-gaya. Sa katauhan mo litaw, katotohanan na hubad. Sabi mo, iki-between, pero bakit sa pangarap mo ako yung nagtupad, ano? Kasi ako yung totoong corona sa pamagat na koronasyon, di ba? Kasi yung matalo yung Ron Aaron dahil niya pa yung nagkampiyon. Oo nga, corona. Virus ba? Hindi. Ako'y koronang nakakalula. At alam ko naman gago ako yung tinuturing mo koronang pinapangarap mong makuha. At ikaw naman ulo ng liga. Pero wala akong pake kasi sa ginawa kong setup ipapanaw kong tanga. Kung ikaw yung ulo at ako naman corona, kuha mo yung punto kung nasa ibabaw lang kita. Mahiyak! Mahiyak ka naman gago! Sinasarili mo pa yung entrance fee at yung yung venue walang bayad. Ganyan sa kagahaman dahil walang panggatas yung anak niya kaya yung liga ginagatasan. Ganyan pumuntos, lahat pinapaguran ko. Kita naman sa Action Cup, tinatrabaho ko lagi yung event. Natila ba production staff? Kahit itodo mo pa, Lex, walang silbi pa rin lahat, matulin man ang iyong takbo. Emosyon mo lang ang iyong kalaban, panggap ka lang nakupal bro. Umahon ka man ng umahon, depressed pa rin at olats to. Bago mo kami talunin mo muna utak mo. Kasi kung usapang DBC, kinuha ka lang ni Dranuel para makamarket siya sa ligang to. Dapat mo yang mapagtanto. Di ka tanggap sa DBC, gago wag ka magpakipot. Ikaw ay power steering, ang dali mong mapaikot. Speaking of paikot, si Chris Change, maraming haters yan. Pero nung hawak niya ang liga, sinala niya kaming lahat. Mula tryouts hanggang sa maging official. Kuha lahat ng angle. Tryouts pa lang pukpukan na. Talagang nakakahasel habang siya nagpapapasok sa ng emsing, hindi man lang nag-tryouts, tapos ang bobo pa bumatel, tangina mo, metodikan. Ganyan ka kapabaya, sa pamilya man uligang to, kaya nadadapa kami. Yung dati mong asawa, maliwanag na buhay sa ibang bansa, habang ikaw, naiwan ka sa underground, kaya nangangapa pa rin. Panakit butas ka lang kay Chris sa mga kakulangan niya. Di ba tumalo ka nang hindi nag-tryouts? Ngayon alam mo na kung ano ka. Grabe, daghan kay gisumbat about Rono sa oro, grabe ka pabida. Murarabag ni tabang og manage ani nga liga. Tas ginasolo daw nako ang entrance fee. Grabe, si Sean ba sa imo nagtimbre? Gago! Kining atong venue ug ang entrance libre. Bugok! Ay, dumaya diya. Bubok ka. Yeah! Supremo na agad! At sa height mo tayo mag-start over. Kasing height mo lang tong ruler. Tas sa trono, gusto pa maging ruler? Huwag mag-feeling 6-footer pag naka-tutor. Sa height mo, sir, na pang poodle. Nung sinerge kita sa Google, lumabas, unanong naka-scooter. Pero unahin muna natin tong duplicate. Bago yung original, mga tol. Lamang ka lang kay Supremo ng 5 jakol. Pero utok ni mo kahit ni Supremo parehas pandagol. Kasi battle niya kay AI, sinubukan niyang mag-holorime. Kaso nagmukhang bobo lang. Wala kasing lamang mapakita. Ano yang holo mo? Hologram. Kasi walang solidong imahe. Trivia. Imbis pangalan AA, biglang naging Ron Aaron tong hinayupak. Wala kasing power sa AA, agad-agad niyang binasura. Oh, di nakuha. Malalaman mo sa labang to paano kita ginawang laruan. Pagkat isasalpak ko sa loob mo AA para gumana ka naman. Kasi mapabattle rap, mapabattle rap o tracks man istoryahan, sayop ka o gisudlan.
Maunay title sa kulabo nilang Freeman. Na sa lyrics, murag siya virgin nga nautgan. Kaya na siya, oh, salamat kay Freeman sa imong pagpanggap. And I was like, what the fuck? Naglibog ko kung kapasalamat ka nilalay o imo siyang gipatuwad. Kasi di ka tanggap ng hip-hop. Dinig sa bawat kanta, pagiging supot mong walang yaka. Pagiging wak mo sa kanta, masyado atang napaaga, see? Lyrics mo may kukumpara lang sa happy na birthday mo pa. At kung parehas nga tayong Carlos, alam mo mga sulat ko yung pampalangka. Maong mapildi na sabka, na isahan na kaslithal nga tigulang. Kung usapa ang pildi, pues, usapan ng idugang. Ipakaon na ko si imo, tanan bara, aron di sayang. Taman makalibang ka og dugo, nga ihilang kusna-kusnaw ni Chris Bryan. Kasi akin tong taon, lahat ng humarang ibabaon hanggang tsansa niyong magkampiyon dumilim. Pinaparating na matatalo to kay Lex, san mantala humiling. Last round, Ron Aaron. Yo! Dating nag-spoken poetry, ngayon ay drillers na. Ang bilis mag-switch para lamang mapansin. Dating DJ to sa radyo. Nung sumikat to ng flip-top, battle rapper ka na din. Sabay sa agos, walang branding. Ang tanga ng ambisyon. Kaya ka tinatalikuran ng mundo dahil sa mga malimong desisyon. Kahit triplihin yung kilos, tablado pa rin gago. Pagkat nakadepende ka pa rin sa mga nakikinig na tao. Kasi stealing niya sa battle, magbabagit ang wordplay. Sabay-sabi ng slow it down. Para masabing magaling. Sulat mo at saka buhay magkahango lang praning. Slow it down daw, tarantado, dapat mo itong alamin. Slow it down, kaya wala ka pang nararating, ulul! Tarantado! Kaya wala ka pang nararating. Kaya paano kami maniniwala? Nandyan ka pa rin. Ang tagal mo na sa biyahe. Yung pangarap mo sa rap noong 7 years ago, sa akin lahat nangyari. Kaya gigil ka makalaban yung Ron Aaron na subok. Di mo tanggap sa kalaunan yung pangalan ko putok. Lalo lang naging gahaman, desperado tong bugok. Yung inggit niya nagdala, tilang epekto lang ng droga pagkat di niya malunok. Walang yato, tarantado. Kasama kita sa DBC. Pero gusto mo akong pitasin. Desperadong malalana. Ikaw definisyon sa salitang huwag kayong basta magtiwala sa inyong nakakasama. Kasi hulang kinalaban niya si Bongkiaw. Tinalo niya ng mabilisan. Lunod sa umpisa. Habang sunod naman nakuhangad niya pang makaisa. Sa serkulo ng liga, ikaw lang yung papida. Kaya Freeman, binabalaan lang kita. Baka sa susunod na araw, ikaw na yung punteriya. Anong Miraki, fuck you? Di mo yan kinalakas. Yung pagbigyan mo ako ng rason. Bigyan mo ako ng rason para sa kultura, ang sarap mong hampasin. Siya si Blackbird nitong liga para sa hangad niyang trono, kanyang kapwa na kabaro na kanda niyang paslangin. Di mo yan kinalakas. Yung pagpasok mo sa gubat para mo na rin sinukat ang iyong sariling atakol. Sasabak ka sa gera, bitbit mo lang ay asarol. Nakatagpo ka ng halimaw, manalangin ka na tol. May mandirigmang bigla na lang mawawala, parang sundalo ng kaul. Pero kung pansin nyo lang, kadalaban ko sa liga, may NBA reference. Pero pagdating kay Lex, di ko na kailangan yung gawin at para kayo'y malilinawan na baka pag nagbanggit pa ako ng mga crossover na galaw, lalo ko lang itong iiwanan. Paanong di ka maiiwan? Mga kanta mo wala sa hulog, di yan fine at excellent. Mga kanta mong gawa ay parang alcohol ng wine pagkat mababaw yung content. Buhay mo tsaka karir, parehas patapon. Gusto mo yang maisalba, kaya ka nga naghahamon. Magbigti ka na lang gago pa. Ayoko sa'yo ngayon, sakalin mo, sarili mo. Parang sumusukat ng pantalon, ano? Establish ka na ba? Kasi matagal ka na gago. Kupal ka malamang. Feeling maraming natulungan. Bulok naman yung struktura, ikay lumang paaralan at last. Alam ko kung gaano kabigat mga damdamin mong dala. Kaya tangay ka sa pag-ihip ko. Bago ka makipag-angasan, hanapin mo muna kapayapaan sa isip mo. Tuloy sa kandang yawa. Yo, Soro, may noise ba yawak? Dawain ko na. Yo, Soro, Muerte de Mayo 3. Ron Aaron versus Lex. Special sa talento nga bay. Gabi kainit na battle bay. Lisog ipungan. So yeah, one last time by Soro, make some noise. Yeah! So special sa itong mga sponsors once again by HC Obederas. These are clothing, Drunnerworld Beats, AD Beats, Lumad Balik Clothing, ug sa uban pa bay. Nostalgia Digital Films,
Advancing sa second round. Judges decision, ang matbang ni Didel. 4-1. Make some noise para kay Ron Aaron. Kiss mo be, kiss, kiss. Sulit ba siya? Sulit, sulit, sulit. Judges. Big no. Yo, Big Mom. Ibuton ako si Ron. Alisoda niya. Wala ni bias sa round 1 si Ron, round 2 si Lex. So dito na ako nagbase sa round 3. Si Lex wala siya nag-call out siya. So si Ron consistent yang punchline, direct ang yang material. Katon si solid gyapon si Lex kay nasa limpyo yung material, then nasa mga line marking sa about sa tracks sa deep notes, but si Ron consistent yung material sa pag-punch, then solid yung mga reference, direct yung punchline, limpyo yung material o successful yung delivery. So mo to dito ka nagbase sa kay Ron, direct ang iyang punchline. Kang Lex wala niya na direct ang iyang punchline kay nasa mga call out. So mo to big no. Ron. Malingasa, amigo mi ni Lex, kabalo siya na, may plastikay, pero Ron Aaron ko ani, reason being, medyo taas ni, di natin kon. Start ni Lex Mantala kay Katniel na 4 bars. Iyang ginapuntog yun, gina-build niya na momentum sa iyang first round kay kawatan si Ron, which is not the first time na angle sa iyang kontra. Ang para sa ako alang, gapo yung wordplay, trademark mo yun na ni Lex na witty ang pagka-set up na i-wordplay given. Ang ako lang, kung i-atake ni mo to, mas mukha ka og supporting evidence na ngano nangawat ang MC kay kani sa ingani kani iyang sample ng pangawat, which is mura to siya set up na wala nagulat ni sa wala. So ni switch na dayon siya after adto murag 8 lines ni kuno day siya sumbat na dayon kay Ron na kaniyang nabuhat para sa trono sa imo. So although gwapo to siya na atake na to scores, wala kayo na whereas ang round 1 ni Ron kay naay rebuttal rhyme scheme, naka multisyllabic, so palag-palag kay para sila na ay aggression na delivery. Tapos nakuha ni Ron ang tao. Ako personally dili ko fan sa kanang medyo marites bars, pero naka rhyme scheme, naka multisyllabic ang iyang personals. Naka rhyme scheme yung personals, then kanang gi-construct gyud niya to para sakitan gyud ang kontra. So round 1 Ron layo ang labaw. Round 2 nag-rebuttal si Lex, okay. Nag-wordplay siya soap, katong soap scheme, trademark na very witty. Points to, i-expose niya ang style ni Ron, then siya clever con, like skinny jeans, loose. Tapos, rich kid ka ron, dili ka legit. Yan na, then katong friends, ender niya na si Freeman na ikwan, si Freeman nagatagog info, friendship over, okay. Ang kay Ron dayon kay marag dili parehas ang pagka-wordplay niya, pero naagihapon like katong ulo, corona, unsa ang nasa ibabaw, maingana. Ang liga, ginagatasan, naka-wordplay gihapon. Parehas sila na DBC, angle, na stray bullet, nigo kay methodical. Pero, so, pwede mabutang na tayo, pwede sa slight advantage kung asa ang mas sakit na gaigon kay Ron. Kay marag dili ka legit versus katong imong mga gusto kaya akong naabot niya. Ngayon na, round 3 dayon, na-rebuttal, Lex Mantala, wala nakatabak. Kung nakuha niya ang first 2 rounds decisively, gwapo tong iyang supremo na call out na kay Gaulat next bracket, pero wala to nakatabang kay ang call out kay methodical round 2, 1 line lang. Kay nag-invest siya 8 lines kay Supremo na wala niya nakuha ang first 2 rounds decisively. Whereas, di na ito pataason. Whereas kay Ron Aaron, ni Juan siya, padayon siya sa momentum sa second round na katulad
imong mga gusto sa una kay ako ang nauna sa flip top, ingana then murag dito double down ra siya adto, so mas pangatake then yun. So Ron Aaron. Pen game wise by pang turna so patas gid gayo way laban. Round 1 ni Lex kanan bay opener paingon sa ender walay tapon. Kaka-pressure ko kay sige siya glantaw sa kuha pero okay ra gyapon bay. So round 1 ni Lex opener bay paingon sa ender walay tapon katong Katniel, Ilaron, katong katuuhan wala rapat lang sa head grabe way. Round 1 ni Ron katong ulo ng pare panibago mga real bars so medyo sting ito para bay tapos kwan effective kayo just kwan gid kayo pero kanang fuck kanang kwan isa dito nang minus points lang gyapon kay kanang nag-stutter siya so palimpyo low performance pero kuha gyapon kanya bay effective gid yung real bars so sa round 2 rebuttals ni Lex kuha gyapon niya bay yung angle sa pag-rebut kay incline sa lines kanang makuha gyapon sa crowd so sa round 2 pod ni Ron nagagamit gyapon siya sa real bars bay so effective gyapon dito sakit gyapon pero tapos sa round 3 kuan siguro pero kuan kang Lex dagang siya mga bars pero katong yung pag-sacrifice sa isa ka bar manata to parang supremo so napahak ko siyang oras bitaw sis kung tumano na to ang time limit so kuan pero gahay gyapon gid yung battery ng line tapos kang Ron slow it down na scheme at punchlines dagan kayo pero effective or basin sa execution to niya ang dili na kayo siya kuan straight ba so 1, 2, 3 gihatan ang Ron sa round 1 lamang na siya gamay okay bugat gyapon ito yung round 1 ni Lex pero pen game wise pang turna kuha man nila pero sa execution of effectiveness sa angles nga napili kuha kay ni Ron although maapas si Lex sa rebut effective man pud kay ang angles pero ang real bars man gud ni Ron grabe ka dulot kayo ba so round 1, 2, 3 ang Ron pero props kay mga Lex bay yeah congrats Akong kay iboto, master, luto mo to. Now, like just actually suck ning yun ba, like, banga, makina angle nga personal ba. If you want to exceed about battle ba, it's how you actually comprehend ba. Cross, shout out Paging unit. di mo makita ni mo Unit. comprehension sa artist ba kung makikita mo sulat beyond this fucking personal. Ang thought mo is like your penmanship. That's how it is, man. Ako lang nag-vote. Pilang nag-vote ba der? Pilang nag-vote? For one, ako rin nag-voto ang Lex. Why? Construction. Delivery, rebuttals. Ang thought mo is like Toronosaurus should also like level up. Why? Sumo ka ng angle nga personal ba eh. Always level up. Ginayot pa ng angle nga personal. If you want to exceed sa battle rap sa music ba, this like suck, di ba yun? Maayo kay ka mo sulat ba, dili mo niagi sa angle nga personal ba. That's how it is, man. Para sa round 1 para kay Lex, round 2 para kay Ron, and round 3 dito makita nga like segue lang siyang shit pero ako yata ang Lex. That's how it is. Personal stuff. Justos, akong gi-vote is si Ron Edron pero props sa duwa. Grabe ka dikit ilang handula and then personal gihatag na ako kay Ron pero grabe ka dikit gyapon to. Very tight ang ilahang in terms of intensity sa battle, impact pod sa mga punchlines as well. Pero mas feel ako mas na overpower ang sa personals although I'm not a very big fan sa personal nga mga angles. Pero mas nangibabaw kumbaga sa round 1 ang personals ni Ron nga wala na sacrifice ang creativity and then second round I gave my vote kang Lex. That was his pinakakusog na round, very creative as well. And then round 3 it all boils down po sa preference ng personal preferences since feel ako po
mo to ilang pinakahinay nga round 2. So mas dipili na lang ko kung Paging lap 100. skills na lang akong gitanawa to. So mas dikit gyapon to pero gihatag na ako kay round 3. So round 1 kay Aaron, round 2 kay Lex, round 3 dito nagdaog na tanan ang round. Wala si Hanin.